Mga batayang kaalaman tungkol sa wikang Filipino. Mga layunin. Matukoy ng mga mag-aaral ang mahalagang yugto ng wikang Filipino mula sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, hanggang sa kontemporaryong panahon. Magpakita ng malasakit sa pagkakaiba ng wika bilang bahagi ng pambansang identidad. At panghuli, makabuo ng timeline at group presentation gamit ang markers at Manila paper upang ipakita ang kasaysayan at pag-unlad ng wikang Filipino. Mga motibasyon. Sa panahon ng Kastila, paano kaya nakaapekto ang mga Kastila sa wika natin noong kanilang pananakop? Ang sagot ay, nakaapekto sila sa pamamagitan ng pagpapakilala ng maraming salitang Espanyol na hanggang ngayon ay ginagamit natin. Sa panahon ng Amerikano, ano kaya ang naging epekto ng pagtuturo ng Ingles noong panahon ng mga Amerikano? Ang sagot ay, naging malaganap ang paggamit ng Ingles sa mga paralan at opisyal na mga gawain. Sa kontemporaryong panahon, paano mo magagamit ang wikang Filipino sa modernong panahon? Ang sagot, magagamit ko ito sa social media, paaralan at pakikipagkomunikasyon sa ibang Pilipino. Kasaysayan ng wikang Filipino. Sa panahon ng Kastila, 1565 hanggang 1898. Ang wikang Filipino ay nagmula sa iba't ibang wika at impluensya, kabilang na ang pagbabago mula sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Dumating ang mga Kastila at sinimulan ang kanilang kolonisasyon sa Pilipinas noong 1565 hanggang 1898. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ipinakilala ang Kristyanismo at ginamit ang mga lokal na wika sa pagpapalaganap nito sa mga mamamayan. Subalit, sa kabila ng paggamit ng mga katutubong wika sa pagkikipag-usap sa mga Pilipino, ang Espanyol ang opisyal na wika ng pamahalaan, simbahan at edukasyon. Dahil rito, maraming salitang Espanyol ang naidagdag sa bokabularyo ng mga Pilipino, partikular na sa wikang Tagalog. Halimbawa, ang salitang may kinalaman sa relihiyon, pamahalaan, at edukasyon ay karamihang hango sa Espanyol. Gayunpaman, hindi naging pangunahing wika ng masa ang Espanyol, dahil ang mga karaniwang Pilipino ay patuloy na gumagamit ng kanilang mga katutubong wika sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang panahon ng Kastila ay nag-iwan ng malalim na bakas sa wikang Pilipino na makikita sa mga salitang Espanyol na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ito ang unang hakbang sa mahabang kasaysayan ng wika na patuloy na umuunlad at yumayaman sa paglipas ng panahon. Sa panahon ng Amerikano, 1898 hanggang 1946. Noong dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas noong 1898, malaki ang naging pagbabago sa sistema ng edukasyon at wika. Ipinakilala nila ang wikang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo sa mga paaralan at pabilis itong lumaganap sa buong bansa. Ang mga guro mula sa Amerika na kilala bilang mga Thomasites ang nagsilbing instrumento upang maisulong ang Ingles bilang wika ng edukasyon at pamahalaan. Sa kabila ng paggamit ng Ingles, umusbong ang nasyonalismo at mga kilusang nagtaguyod ng isang pambansang wika. Sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth, isinasaad sa saligang batas na dapat magkaroon ng isang wikang pambansa. Pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil ito ang pinaka-nauunawaan at ginagamit ng karamihan sa Pilipino. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagdulot ng duality sa paggamit ng wika sa bansa.
Naging malawak ang paggamit ng Ingles sa edukasyon at opisyal na mga usapin. Ngunit, lumakas din ang pagtutulak para sa isang wikang pambansa na may mag-uugnay sa mga Pilipino. Ang mga pundasyong inilatag sa panahon na ito ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng wikang Filipino bilang opisyal na wika, kasama ang Ingles sa mga susunod na taon. Sa kontemporaryong panahon, 1946 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na umuunlad at tumitibay bilang pangunahing wika ng bansa. Sa saligang batas ng 1987, idineklara na ang Filipino ang pambansang wika at kasama ang Ingles bilang opisyal na wika ng edukasyon at pamahalaan. Ang wikang Filipino ay hindi lamang nakabatay sa Tagalog, kundi isang wika na patuloy na yumayabong sa pamamagitan ng pagsasama ng mga salita mula sa iba't ibang rehiyon at banyagang wika. Isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng wika sa panahong ito ang pagtaguyod ng mga batas at patakaran na nagpapalakas sa paggamit ng Filipino sa edukasyon at media. Sa mga paaralan, ang Filipino ay naging pangunahing asignatura at ginamit sa pagtuturo ng iba't ibang larangan. Bukod dito, mas laganap na ang paggamit ng wika sa telebisyon, pelikula, radyo at social media, kaya't mas naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay sumasalamin sa pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng bansa. Ito ay isang buhay na wika na patuloy na tumatanggap ng mga pagbabago mula sa impluwensya ng makabagong teknolohiya at mga bagong salita mula sa iba't ibang larangan. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsulong ng wika sa edukasyon, batas at kultura, ang wikang Filipino ay nananatiling mahalagang bahagi ng pambansang identidad ng bawat Pilipino. Malasakit sa pagkakaiba ng wika bilang bahagi ng pambansang identidad. Sa panahon ng Kastila, sa ilalim ng mga Kastila, ipinakilala ang Espanyol ngunit nananatiling buhay ang mga katutubong wika. Nagpapakita ng mga paghihiwalay ng mga uri ng lipunan, ngunit kasabay nito, ipinapakita rin ang pagkakaiba ng wika bilang simbolo ng ating mayamang kultura. Sa panahon naman ng Amerikano, Ingles ang naging opisyal na wika, ngunit patuloy na itinataguyod ang mga lokal na wika. Ipinaglaban ng mga Pilipinong intelektual ang pagkilala sa mga wika katutubo bilang mahalagang bahagi ng pambansang identidad. Sa kontemporaryong panahon naman, kinikilala ang Filipino bilang pambansang wika, kasabay ng pagpapayaman ng mga katutubong wika sa pamamagitan ng programang pang-edukasyon tulad ng MTV to MLE na sumasalamin sa multilingual na kalikasan ng bansa. Ngayon ay maganda para sa isang aktibidad, gawaing pangkat. Para sa isang presentasyon, bumuo ng timeline gamit ang marker at Manila paper upang maipakita ang kasaysayan at pag-unlad ng wikang Filipino. Ang bawat pangkat ay dapat may 5 miyembro. Conclusion: ang kasaysayan ng wikang Filipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Mula sa impluwensya ng mga Kastila at Amerikano hanggang sa pag-usbong nito bilang pambansang wika. Ipinapakita nito ang ating pagsusumikap bilang bayan na magkaroon ng sariling wika. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit at pagpapayaman ng wikang Filipino, natutulungan natin itong maging simbolo ng pagkakaisa at pagmamalaki ng ating kultura. Para sa takdang aralin, sa isang kalahating papel, sumulat ng isang sanaysay na may minimum na 10 pangungusap tungkol sa kalagahan ng katutubong wika sa pagtataguyod ng pambansang identidad. At dyan po nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.